I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Naku po. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino, NOFW. Nako mga best. Nako. Ito, mayroong sinabi po si Ramon Tulfo. Alam niyo naman, siyempre broadcaster yan. At maraming mga source na pinanggalingan yung mga pinopost niya. Kasi, minsan, no, iisipin din natin, sa isang tulad niya, hindi naman basta-basta mag-post yan kung walang real source, di ba guys? Kasi, alam po rin naman natin kung mag-post tayo ng fake news, ano ba ang susunod na mangyayari? Di ba? Kung isa kang journalist. See? Siyempre, maaring sampahan ka ng kaso, cyber libel, or ano man. So, dahil dito mga kababayan, ay nako po, ito na. Ito na ba ang panahon para kay Senator Bato? Ito, para kompleto detalyado, basahin natin mga kababayan. Sabi dito, Bato aarestuhin ngayong araw, Montulfo. Sabi, ay grabe. Totoo kaya to, sinabi niya. Well, mga kababayan, titingnan nga natin. Mga beswa, tuloy aarestuhin na umano si Senator Bato de la Rosa ngayong Sabado, Disyembre 20, sa bisa ng umano'y warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Sabi po ng Abante 2, mga beswa. Ayon kay veteran columnist Ramon Montulfo, aarestuhin na si Senator Bato de la Rosa ng polisiya ngayong araw ayon sa aking Tweety Bird. Wow, galing naman ang Tweety Bird mo, sir. Nako po. Well, tingnan natin guys kung totoo ba itong sinabi niya or may pagka-delay. Di ba? Abangan na natin kung totoo nga talaga. Tukoy na ng mga otoridad kung saan lungga siya nagtatago. Sabi ng aking Tweety Bird, may warrant galing sa International Criminal Court, which is ang ICC, ang pinanghahawakan ng mga autoridad. Dagdag pa niya. Well, sa ating mga autoridad, sana mag-ingat po kayo dahil ang kinaroroonan ni Bato, hindi po natin alam kung mayroon mga ex-militar na nandoon. Be aware. Maaring manlaban yan kasi mayroong nagsabi na dapat daw manglaban siya. Biro nyo yun, mga siraulo din talaga yan. Learning lesson yan sa mga autoridad natin. Naway gampanan nyo ang tungkulin nyo bilang isang sandatahang lakas o isang kapulisan na dapat pairalin kung ano po ang nasa saligang batas. Hindi po yung nasa above the law ka. Diba? Nasa above the law ka. Kasi nung time na yun, alam po natin, grabe yung patayan nung panahon na yun. Kumbaga sila ang batas kawawa yung mamamayang Pilipino panahon na yun. Yung ibang mamamayang Pilipino na nabiktima ng EJK, mga kababayan. Alam po natin yan. Diba? Kung bakit ang dahilan na nakulong si Digong sa Dahek. Sa kabila ng lahat na sinasabi ng mga dilis, kinidnap ko no. Wow. Mas magaling sila talaga, yun mga hersey, gawa-gawang istoryahay. Actually, walang kidnap. Sino ba namang stupidong pamahalaan bansang Pilipinas na arestuhin mo yung isang mataas na opisyal dati na naging pangulo kung ito po ay illegal? Diba? Of course not. Hindi mangyari yun. Natural. Arestuhin mo na aayon kung ano po ang nasa rule of law ng international. Diba? Ang arrest warrant ay kaugnay umano ng pagiging hippie ni De La Rosa ng Philippine National Police, which is ang PNP, nang ipatupad ang war on drugs campaign sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap ngayon sa kasong crimes against humanity sa ICC. Nako, mga kababayan. Matatandaan na si Bato ay may kasong crimes against humanity sa ICC dahil sa walang awa at puknat na pagpatay sa mga drug addicts at drug pusher noong siya ay hippie ng PNP. Yun. Wala yata kasing
ano to kaalaman nito si Bato para mamuno no? Well, I think mayroon naman, pero dahil sa boss niya, ayun, 'di ba? Sana pinanghawakan mo yung tsapa mo. Sayang yung uniform ka before, mataas ang katungkulan mo, tapos ngayon mauwi ka lang sa kulungan, 'di ba? Well, alam niyo mga kababayan, naniniwala ako sa sa kapalaran ng isang tao. Kung ano po yung kapalaran ng isang tao sa mga nangyayari sa buhay niya, yun na po yun Yun na po yung kapalaran niya. Pero, dapat na rin natin isipin na ingatan natin din ang buong pagkatao natin na hindi tayo masasangkot sa anumang kasamaan. 'Di ba mga bes? Gumawa tayo ng mabuti para maraming blessing, para mabuhay tayo ng matagal kasama si Lord. O 'di ba? Lumalabas na ngayon ang balita na ang mga pinagpapatay ay tauhan ng mga drug syndicate na karibal ng sindikato na pinaprotektahan ni Digong. Dagdag pa ni Tulfo. Ayan din naman po ang sinabi ni Las Cañas, mga kababayan. You see? Si Mr. Las Cañas, Matubato, at saka si Asierto. Sinabi din po nila yan. May video tayo. I think 1 year ago. See? Binanggit din ni Tulfo na nakaligtas noon sa operasyon ng PNP sina Michael Yang at Arnie Tibis na itinuturong anyang notorious drug lord dahil sa umano'y connection nila kay Duterte. Diba? Sabi nila sa Kanyas, siya ng Lord of Drug Lord. Gets nyo ba ang ibig sabihin, guys? Protector siya, mga beswa. Naalala nyo yung testimonya ni Garma sa Quadcom na yung 3 Chinese ba yun o 2 Chinese na pinagpatay doon sa kulungan, doon sa Davao? Kakumpetensya yata nila yun. I don't know, guys. Diba, nag-tweet niya sa Quadcom? Oh my goodness. Tuloy, samantala sa ngayon ay hindi pa kinukumpirma na anumang ahensya ng gobyerno ang nasabing pahayag. Goes. Goodbye Philippines. So yun. Ayaw niya pa yun, samahan niya si Digong doon. Diba? Samahan niya yung boss niya, yung dati niyang amo. Yan. Kung baga sa Ilocano, gunggunayo. Aresto na si Senator Bato de la Rosa ng pulisya ngayong araw ayon sa aking Tweety Bird. Tukoy na mga autoridad kung saan lungga siya ay nagtatago. Sabi ng aking Tweety Bird, may warrant galing sa International Criminal Court, which is ang ICC, ang pinanghawakan ng mga autoridad. Goes. Good luck, Mr. Senator Bato. And this is it. This is your time to say goodbye to your family and see you after my parole. Next naman. Well, guys, depende naman yan kung ilang taon ang sentensya na ipinagkakaloob sa kanya. Alam nyo, bilang isang Pilipino, kapwa nating Pilipino, ito po ang nangyayari. Why? Hindi na po nating kasalanan. Hindi po kasalanan ng pamahalaan, hindi po kasalanan ng bansa. Kasalanan po nila. Nilalagay nila ang batas sa mga kamay nila. They are above the law. Di ba? Wala na yung tinatawag na no one is above the law. 'Di ba? Alam niyo mga kababayan, ako sa akin lamang po ito, in my own thinking lamang, no. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, actually sa aking nakikita, siya po ang batas. He is the law. In his administration that time. Why? Look, guys, ang daming namatay. Where is the law? Saan ang hustisya? Saan ang hustisya sa Pilipinas nung panahon na yun? Bakit? Patay dito, patay doon. 'Di ba? Sabi nga natin, if ever na mayroong pagkakasala ang isang tao, why not hindi mo ikulong? According to the rule of law. Mayroon tayong batas na sinusunod at ayon doon sa sentensya na ipapataw sa kanya. They are criminal, guys. They are criminals. So that's why dadaan mo rin sa due process. Pero wala. There's no due process in Duterte administration. Wala. Ngayon lang, guys, na nagkaroon ng hustisya. Buhay na buhay ang hustisya sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Why? Walang EJK.
Gabultong mga kontrabando na nahuhuli. Ang daming mga nakulong na high profile, guys. Sa totoo lang, mga banyaga at lokal. No? Ngayon, si mismo sa Marcos administration, ipinakulong sa ibang bansa ang tinaguriang protector ng mga drug law. Walang iba kundi si Digong. You see, na sinasabi nila, under the Marcos administration, pinakulong ang pinuno ng mga kulto. You know what I mean, guys? You know whom I'm talking about? Naks naman. Di ba, mga kababayan? Oh, you see? Look, si Tibes, ano nangyari? Kulong under the Marcos administration. Oh, yung mga pugo na nagkakalat dito, wala, nasipag diniport ang mga Chinese na libo-libo. Oh, yung kapatid ni Michael Yang, nakulong din. Si Alice Go. Oh, isa rin membro ng pugo yun. Di ba? Tapos, binan pa ang pugo. Kaya, nga sila ngayon. Oh, you see, mga beswa? Oh, ang kapalagayan nyo, mga kababayan? Kung mayroon kayong dagdag, comment ka lang. Comment lang kayo sa comment section, mga beswa. Kaya abangan po natin itong karagdagang balita at resulta ng sinabi ni Mr. Ramon Tulfo. Goes. Ayan, Woohoo! Oh, you see, mga bes? And this is our source. Arestuhin ang umano ni Senator Bato de la Rosa ngayong Sabado, December 20 sa bisa ng umanong warrant of arrest mula sa International Criminal Court, which is ang ICC. Goodbye ka na lang. Ganun talaga. Batas is batas. Walang makakapigil sa batas. Kaya lahat ng mga kababayan natin, matakot kayo kung ano ang nakasaad sa saligang batas. Matakot ka sa batas. 'Di ba? So, yun, mga bes. Ano ang, what is your comment of this? No, this, a good news for everybody. Next na. Alam mo, may pagkapilya rin ako, But anyway, thank you for watching. Don't forget to like, hit the button bell. Follow me, of course. And, para lagi kayo update sa aking mga upload videos. See you again, and there's more. Bye, and baboos. God bless Philippines!